Oh. Pinatay yung pinsan. Pinatay ng pinsan ng aking pinsan. Mali. Yan. Yung mismo nag-report sa amin, pinatawag ko. Ano gagawin natin dito? Parang nasa ulap na naman tayo ah. Tingnan mo, yun oh. Hanapin na sa ulap. Anong puno? May nagpaparescue yata dito. Tumawag ba sa'yo? Opo. Tara. Oh, na-interview na ni Dindo. Nakalag ka? Kay Lati Margie? Hello po, magandang araw po sa inyo. Kinaiking. Nakikiraan po. Sige lang po. Ano pong meron? Ano po, actually mayroon po ako sasagot. Nakikipag ano sila sa Cobra. Nakikipag-usap? Nakikipag-usap. Hindi ko pala nadamihan kami. Pinatawag ko po yung nag-report sa amin. Ano daw po? Kasi Ano? may caretaker kami dyan. Ngayon, itong bahay na to, may nahuli na silang cobra. Nakaano na nga po sa drum. Kaya lang may isa kasing tao na pinakawalan. At yung cobra, tumakbo daw dito. Sinong taong nagpakawala po? Naawa? Medyo may, Ah, may something dito. Kaya hindi rin po namin masisi. Oo, kasi ano? Kasi kung nasa tamang ano siya, kasi nagpapatawag na nga po kami ng manghuhuli. Kasi nakaano na nga eh, madali na lang. Papatawag na kami, naghahanap na kami. Abay, itinawag sa amin na, Nahuli na. ano, pinakawalan. Ang ibig nyo sabihin, Nakapasok na po siya sa drum. ita-turn over nyo na lang. Pinakawalan pa. Pinakawalan pa. So, ang problema nito is hahanapin natin siya ngayon dito sa kapaligiran. Opo, dito sa vicinity na ito. Sa tingin nyo, No, Hi guys! doon po may kubo. Doon tara, ulan na. Ay, umuulan na doon tayo sa kubo. tayo kailangan. Angel! Pero ang dami, may kubo daw doon. Dali, dali. Diretso po. May malaking message po dyan. Rolling. Ulan dong. Basa tayo dito dong. Bossing. Shout out. Shoutout po kay Mama. Mama Inday. Oo, saya. Ito talaga. Hindi talaga tagahuli. Ang laki ng mga huli nila yan. Hello guys! Mayroon dyan sa... Mga kaibigan, umulang bigla dito sa kinalalagyan namin, kaya sumilong kami. Ngayon mga kaibigan, kung nagtataka kayo kung ba't maraming tao, ako din nagtataka. Buti pa tanungin natin. Nay, Ito po si si Hilda Francisco. papagamot po ako. Ganda naman ito. Mga kaibigan, si Hilda Francisco. Hi. Pero ako po yung contact. Okay po. Mas Nice to kilala meet ko you, kasi ma'am. siya kaysa... Talagang ano, ba? Marami kayong tagahanga ng mga Ay, okay lang po. Maraming salamat po sa inyo. Kaya nandito. Kaya nagtataka po. Ba't nga ba tayo nandito? Ay, hindi, kasi pinatawag po tayo. Ano po? Ano po ang sitwasyon? Pwede po namin ay... Hi! Okay. Si Ate Eden. Ate Eden. Sila po ang lalaganan dito. Kaya, Eden, halika dito. Eden. Nahalata ko po kasi na yung lugar nyo talagang bundok. At mabuti naman po at maraming tao kasi
hindi ko naman may papangako na mahuhuli namin yung ahas. Unang-una po is napakalawak ng lugar. Yes po. Pangalawa po, maahas talaga rito. Ang tanging may tutulong namin na pinakamalaki sa inyo is mabigyan kayo ng kaalaman tungkol sa snake awareness. Ayan. Yan. So, bago kami Ito so, Lara, yan. ano po, kasama ko po pala si Cobra Prince. Hi. Kung iisa-isahin ko po yan, may mahaba si Dindo, si Iman. Pero mga friends yan, mga friends. May gano. Isa lang si Shoutout sa si Prince Charming. Prince Robert. Mga anak ko kasi po. Tapos yung si Mark tahimik lang. Kaya huwag kayong magtaka kung tahimik lang siya. Talagang pamilya, talaga ng Cobra, Opo. Catcher. Kasi kami po, ang talagang pakay ng grupo namin ay maiwasan yung encounter ng tao at mga ahas. Kasi siguradong may mamamatay pag nagdikit sila. Tama? At ang layunin din ng grupo namin ay para magpasa nga ng knowledge. Kasi hindi naman natin pwedeng patayin lahat ng ahas. Hindi natin talaga mauubos yan. At higit sa lahat, kailangan ng ahas, kailangan natin ng... Kaya nag-request sila, Ayan. pwede ngayong araw, para makasaksi sila. Kasi mga fans ninyo, yan. Maraming salamat po sa suporta niyo mga kaibigan. Iboto sa mayor! Kaya nung nag-request kami na, nag-request ako na mapaliti. Ayan, di na muna sila umuwi. Dapat kanina pa, gabi pa sila umuwi. So ngayon, maghahanap po kami ngayon. Hanapin namin yung ahas na makikita namin. Pagkatapos ililipat lang namin ng lugar. Kasi alam nyo, ganun yung patakaran na... Pero hindi talaga patayin. Kasi pag pinatay natin yung mga ahas, may lilitaw na sakit. May lilitaw na sakit. Yan pala ang naging dahilan. Kasi po yung mga ahas na yan, meron yung ginagampan ng role sa mundo. Ano yun? Sila yung kumakain ng mga peste. Sila. Ngayon, kapag inubos natin sila, wala nang kakain ng mga peste. Babangon ngayon ng epidemya ang sakit. Sakit. Higit sa lahat, yung mga ahas na yan, makakagawa tayo ng mga gamot dyan. Diyan tayo kumukuha ng mga gamot sa cancer, sa ano. Kaya bakit hindi natin gamitin yung mga ahas sa tamang proseso para sa kanila? Hi. At ituro din natin sa mga bata na mahalin ang kalikasan, ang mga hayop. Dahil pag nawala yan, sa libro na lang nila makikita, ay sa internet na lang nila makikita. Tama. Umuulan pa ba? O sige, Mga bata, dito na lang kayo, pwede po, wag na sumunod doon. Dito na kayo, dito na. Dito kayo, pag nahuli, pakakawala nila rito para makita nyo. Para hindi po malabog. So, mga kaibigan, ito nga, nandito tayo sa... Malapit na tayo sa ulap. Malapit na rin ito sa ulap, ano? Mga kaibigan, malapit na raw tayo sa ulap. Minsan nga ang ulap, halos na namin eh. Saan ho dito banda si Barok nakatira? Doon pa ho sa taas. Hindi na. Let's go! Yan na. Ay mga bata, dito lang kayo. Mga team. Susunod sa kanila. Aray ko. Kaya kayo mag-usi. Kasi ang hanapin natin dito yung malapit sa bahay. Hindi yung nananahimik na ahas sa bundok. Hindi kasi yung nangyari po kasi, yung isang bahay na may doon, sa kabila ng isang member po, nandoon yung ahas. Pupunta ko namin yun ngayon. Ngayon, Napunta na kasi rito yan eh. noon po yung di tumakbo, papunta dito. Di nandito na po. Dito na, ito ang lugar na to. Kaya yun na, kaisahan ng mga may-ari dito na kasi hindi kami makapaglinis ang tatakot. Hindi namin malinis yung lugar. Yun, narinig nyo po yung dahilan, mga kaibigan. Bagamat tinuturing nating habitat,
kinatatakutan ng mga taong nakatira dito. So, may reason para hanapin sila at ilipat ng lugar, mga kaibigan. Kasi yung iba po, bakit kukunin nyo pa dyan? Dyan talaga ang tirahan yan. Ang problema nga kasi, may mga tao na. Katulad namin, tag-ulan na. Gusto na namin magtanim. Nga, kagaya niya. Kaya Hindi kita nyo? kami makapaglinis dahil baka mamaya isang matutuklaw na lang ahas ang naglilinis. Katulad nito, ito, hining, anak niya. Makinig po tinuklaw ng kayo. ahas. Ganito po ang ugali ng ahas. Yung ahas po, takot sadya sa tao. Takot talaga sadya sila sa tao. Ganon din naman ang tao, takot sadya sa ahas. Ngayon, yung takot, napalitan ng violente. Anong violente? Pag nakakita tayo ng ahas, kailangan patayin natin yun. Yun ang mental setup natin, o yung tinatawag na nasa isip na natin. So, pag takot ka, hindi mo ang loob mo, pinalo mo yung ahas hindi mo napatay, makakawala, yung ahas na yun na pinalo mo, nagkaroon din ng trauma. O sobrang laki ng takot. Kaya pag nakakita siya ng tao, Tutuklawin niya ka. kakagatin niya. Kasi, ang nasa isip niya, baka siya paluin ulit. Kaya minsan ang behavior ng ahas, iba-iba. Minsan may makikita kayong ahas, ba't hindi naman ako inano nun, nilampasan lang ako. Kasi yun talaga ang nila, takot sila sa tao. Pero may mga ibang ahas nga, na gano'n na nangyari. May masamang Nangyari sa kanya. Kaya, Recorded po. Ayan. Siguro kailangan namin ng mga kasama na, di ba nabibideo kayo? Pagkakataon nyo na. Sama kayo dun sa isa naming kasama habang naghahanap. Sige po. Naghahanap din ako. Dito tayo. Idol. Oh, Idol. Ito ba kinalkal na po? Ay, mga ipot dito sa kabila. Siyaw. Generando. Makarig ko sa ahas eh. So mga kaibigan, ang una nating titignan dito sa lugar na to. Bakit dito sa lugar na to? Kasi dito sa lugar na to mga mababato. Tingnan yung ginagawa nila ambet, oh. Although napakahirap eh. Kasi hindi naman nakatali yan eh. Man, anak, sumama nga ako. Man, lahat ng mga bato na to, Man, oo, lahat ng mga bato na to, lipat natin doon. Kaya mo ba? Oh, yan. Yan o, lumabas doon o. Meron agad? Yan o. Ayan o. Meron? Ayan. Ayun, meron. Ayan o. Ayan o. Yan o. Teka. Mga kaibigan, may nakita silang isa. Lumabas na. Balikan natin kamera. Yung lumubog na. Oh, wala natin yung bato. Alin ang bato? Ilan yung bato? Babae pa. Yung huli, matagal-tagal yan. Oh. Malaki-laki na. Oh. Nangasig. Oh. Ayan, malaki niya. Yung maliit. Maliit lang, maliit.
Cobra talaga kayo. Pobre. Pobre nga. Babae. Ha? Babae? Opo. Maliit pa to, maliit pa. Maliit pa yan sa... Mayroon ng inahin. So, Sabi doon mo Bilis sila makapaghanap. mga kaibigan, gaya ng sinabi ko, pagka mga ganitong ganitong mga style ng batuhan, sadyang marami. Hindi na natin kailangan na suyurin pa yung buong bundok, buong gubat. Kasi kumpul-kumpul ng mga bato yan eh. At saka dito, may food source sila. Pwedeng may palaka. Yung cobra ho kasi kumakain ng palakayan. Dun. Pogi, gusto mo mag-exercise? Total, balaki naman ang katawan mo. Ito lang oh, minutes natin. Tara, boss. Iman, Si Boss MJ. Boss MJ. Exercise. 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 tandaan ha. Basta posible mga kumbado at yantan. Mga kaibigan, tinatanggal muna natin yung mga bato, lalagay natin doon. Ba't natin ginagawa to? Kasi po, kailangan. Sige. Tubig yan. Dito tayo sa kabila. Tandaan lang, hindi pwede na mga hindi persahin. Ingat kasi kayo, baka may cobra. Matagal ako to. Bago lang po. Bago lang po. Lahat para hindi kasi may butas na yan. Tapos dudukalin pa nila yan. Okay. Babaguhin nila yun. Hindi nakadiretso to eh. Tama nga rin oh. Hindi, baka pagawa niya. Dun. Ito mga kaibigan, tinitignan natin yung mga possibility kasi malapit sa bahay oh. Siguro naman hindi naman bawal to. Kasi malapit sa bahay, may mga ililigtas tayong tao. At the same time, mapapatayin din nila to kaya ligtas na rin natin. Nagwawala oh. Kanina mong bahay yun? Wala, ano ito ng baboy? Pwede po. Pwede oh. Ay, hindi ba doon? Ano nga ng baboy dati yan? Yung tao. Yung tao, may bago. May? May naghahalaman dito. May naghahalaman po. Big sabihin nila, lagi may tao May dito. naghahalaman ano. Nag-ano ng... Lagi may tao dito. So, may laging may tao, kaya minsan lang may dumadaang ahas. Kaya alam mo mga kaibigan, minsan minsan nakakaawa din yung kalagayan ng mga ahas eh. Kasi wala na silang mapupuntahang lugar na walang tao. At hindi naman sila pwedeng makita ng tao. Di ba? Pero kailangan sila ng tao. Kasi nga, meron silang ginagampan ng trabaho sa ecosystem. Minsan ang buhay talaga masyadong komplikado, no? Diba? So mga kaibigan,
Napaka-imposible talagang maghanap ng ahas, sa totoo lang. Na maswerte tayo, nakachamba tayong isa. Pero yung pagtuturo ng knowledge sa inyo, hindi yun imposible. Prevention is better than cure, sabi nga nila. O ano ba sa Tagalog yun? Mas mabuti nang mag-ingat kaysa So ito, ituturo ko po sa inyo yung paraan kung paano makakaiwas sa ahas. At kapag may nakagat, alam kung anong gagawin. Kasi po, balita ko may nakagat na daw po dito. Opo. Ano nyo po yun? Anak ng may-ari nito. Anak po? Ningning. Interviewin ko muna siya. Kailan po nakagat yung anak nyo? May isang taon na? Ano po, September 8, 2016. Ilang taon na po? Parang 8 taon na yan. No. Hindi, yung anak niya nung makagat, ilang taon siya? Ang edad niya? Hindi ko po alam, basta September 8, 2016. Hindi po, anong edad po yung anak niya nung makagat? Nagkamali ko siguro ako ng tanong. 24. Dalaga, binata? May asawa ko, lalaki. Nung makagat po siya, anong una niyong ginawa? Ay, nagpunta po siya doon sa kapatid ko. Tinanong po kung may alam na naggagamot ng kagat ng ahas. Lumakad siya. Opo. At ang tinuro ko nung kapatid ko ay doon po sa bundok. Sa bundok. Nasa bundok po yung manggagamot. Ibig sabihin, lumakad siya papunta sa kapatid niyo, tapos umakyat pa sila sa bundok. Ganun po ba yun? Doon po pa taas. Oo, pagdating doon sa bundok, Sabi ko po doon sa anak kong bunso, samahan. Pero sabi po nung anak kong panganay, umuwi ka na at bantayan mo yung ahas. Sabi po, bantayan daw yung ahas. napag-isa po siyang umahon sa bundok. Ibig niyo sabihin, gusto nung kapatid niyo bantayan yung ahas? Hindi, opo, nung pong nakagat, dapat po siya sa samahan. Opo. Ay pinauwi po at bantayan daw po yung ahas. Pinauwi niya yung nakagat? Hindi, yung kapatid. Yung pong bunso. Yung... Nagugulan ako ulit yung... Kapatid, yung nakagat Oo. ay sasamahan ng kapatid. Kaya lang, yung nakagat ayaw Magpasama. Po, at ang umuwi daw po at bantayan yung ahas. Inutusan niya yung asang bantayan, hindi siya. Po, kaya napag-isa po siya. Para saan naman po at babantayan yung ahas? Hindi ko po alam. Kaya po nakita nang umuwi pa yung anak ko. Nakita po namin yung halimbawa po ito ang bahay. Ito po, bahay. Dito po, sa ganito. Nakita yung ahas? Ganar po kalaki. Oo. Yung butas nung sa ilalim. Pero hindi na nakita yung ahas. Nung nakaburol na po yung anak ko, lumabas po. Yung ahas lumabas. Iba nang yung pong anak ko, doon binurol sa bahay namin. Yung pong ahas, lumabas sa kanyang bahay. Sa ano po, dingding. Opo. Tapos. Pinatay po yung mga kapatid. Yung pong pinsan ko. Pinatay yung pinsan. Pinatay ng pinsan Pinatay yung po ahas. yung aking pinsan. Maliit lang naman po siya. Maliit bago po yung haba. So, naintindihan nyo mga kaibigan? Naintindihan nyo? Sige po, ganito po. Kaya kami andito. Kasi hindi ko maintindihan ang gulo. Pero naintindihan ko na rin. Ang gagawin natin, ituturo natin sa inyo kung paano gagawin. Kasi po, unang-una, pag nakagat po ng ahas, dapat hindi kikilos. Hindi ako galit ha. Papaliwanag ako. Hindi kikilos. Bakit? Kasi po, yung venom ng ahas, pag envenomated ka na, pag gumalaw ka, gagalaw yung dugo mo, sasama sa circulation ng blood mo yung venom. O sasama sa dugo yung lason, papunta sa utak at sa puso. Kaya minsan may namamatay na mga ilang oras lang patay na, lalo pag bata. Kasi maluwag pa mga ng bata. So ngayon tuturo natin sa inyo kung paano gagawin para umabot tayo sa alabang.
Alam niyo alabang? Hindi niyo alam alabang. Alabang po. Dito lang po yung dinala sa Dolores. Oo. Kasi po, ako po nire-respeto ko rin yung mga nanggagamot. Pero sa palagay ko, pagka yung kamandag na, medyo malabo na eh. Po, dyan pa lang daw po, sumuka na ng kulay green. Sumuka siya ng kulay green. Sumuka na daw po ng kulay green pa, bago pa na. Alam nyo, kaya sumuka yon, wala sa kulay yun. Kaya sumuka yung anak nyo kasi unang simptomas ng kagat ng cobra is pagkahilo. Dizziness. Pagkatapos ng pagkahilo, pananakit ng tiyan, yung mga simptomas yun eh. Dahil pamimigat ng mata, pagkabulol, ang huli, pagkawalan ng malay. Yun po. So, pwede yung makahiram ng upuan. Ayan, tuturo natin sa kanila kung paano. Ito po, lagi kong, nanonood po kayo ng Cobra King Vlog. Lagi ko itong tinuturo eh. Lagi ko itong tinuturo sa mga tao. request namin dito kayo matulong sa kanila. Ito po, tinuturo ko na po. Yan na po. Naan na. Tinuturo ko nanay. Ito na. Dito kayo sa harap. Saan kayo? Dito tayo sa harap ni nanay. Apo, diyan na lang. Ito po yung isa sa snake awareness. Hey, huwag kang aalis dyan ha. Huwag kang kikilos na masama. Diyan ka lang. Okay, eto na. Halika kayo, lapit mga kaibigan kasi hindi ko na to ulitin. Napakaganda nito. Kasi maraming ahas dito sa inyo. Kung may makakagat, ganito lang ang gagawin. Una, pag may nakagat ng ahas, hindi natin alam kung anong klaseng ahas yung nakakagat, tama? Sabi ng doktor, kahit na anong ahas ang makakagat sa inyo, dalhin nyo agad sa ospital. Tama naman, kasi una, hindi nga natin alam kung anong klaseng ahas yung nakakagat. Pero ang pinakaingat-ingatan talaga ay yung kagat ng cobra. Dahil napakatindi ng laso ng cobra. May palagay nga ng pa dito, isa lang. Ayan. Mga kaibigan, lapit kayo dito. Dito. Hindi ka makikita dyan kung paano yung sistema ko. Mahirap kasi yung hindi nyo nakikita, naririnig nyo lang. Pwede nyong i-video. Tapos i-share. Mga kaibigan, sabi nila sa Boy Scout nung araw, pag nakagat daw ng ahas, itali, sugatan, sipsipin. Palagay ko tama naman yun. Kaya ibinawal ng doktor yung kasi sinabi lang. Hindi pinakita kung paano gagawin. Halimbawa, nakagat ka ng cobra, napatali ka ng sobrang higpit, napasugat ka ng sobrang laki, sinipsip mo ng sobrang madumi naman yung bibig mo, maraming komplikasyon. So, ang pinaka-the best way ay yung bago ngayon. Yung bago. 2024 na tayo eh. Old school yun eh. Yung bago ngayon kasi may mga kagat ng ahas, mga kaibigan, na hindi dapat talian. Ano yun? Yun yung kagat ng viper. Viper. Saan nakikita yung viper? Diyan oh, sa ulap. Sa bundok na may ulap. Maraming viper yan. Ano ba yung viper? Yun yung pag gano'n ng ulo. Patriangle ang ulo na kulay green. Na pag nakagat ka, mamamaga. Yung kamay mo, pag kinagat, magiging binti mo kalaki sa loob ng 1 linggo. Ngayon, ano ba gamot dun? Anti-allergy. Uminom ka. Pero depende rin sa lakas ng sistema ng katawan mo. Pero sa amin, nung kami nakakagat noon, anti-allergy lang sa loob ng 1 linggo, humupa naman. Ngayon, kung nahihirapan ka ng huminga, at may mga ibang komplikasyon, yung lason, pwede ka naman pumunta ng ospital. Yan. Pero in shortcutin na natin, kahit na anong klase ng ahas ang makakagat sa'yo, dalhin mo sa ospital. Pero pag viper, huwag mong tatalian. Hayaan mo lang siya. Orasan mo lang. Kung anong oras ka nakagat, ilagay mo dun yung oras sa mismong bite marks, ilagay mo yung oras.
Mamaya makikita mo namamagana yan. Ngayon, kung cobra, ganito kasi yan. Mostly kasi, mga kaibigan, yung cobra dito kumakagat. Yan. Bihira naman sa taas. Puro dyan. Bakit puro dyan? Kasi po, may mga motions tayo na pagka nakita natin yung cobra nanay, ay bigla tayong tatakbo. Naku po! Pag ginanon mo, in-offer mo na yun. In-offer mo na yun. Kakagatin niya ngayon kasi akala niya papunta sa kanya. Kasi ang cobra, head and tail lang yan. Walang ibang panlaban yan kundi yung pagmumukha niya. Di ba? So pag nakagat dito, wag mo nang habulin yung cobra. Wag na, hayaan mo na. Ang gawin mo, asikasuhin mo yung sarili mo kasi start na yan ang buhay mo. Timer starts now. Ano ang gagawin? Kung nasa bundok ka, kailangan kasi pala mga kaibigan, lagi tayong handa, lalo pag nandito tayo sa bundok. Anong dapat nating dala lagi? Pag nasa bundok tayo, pag nagtatanim tayo sa malalayo, cellphone. Cellphone. Kung wala kayong cellphone, kasi nga walang signal, bili kayo nito. Magkano lang naman to sa Lazada? Communication kasi ang importante sa bundok. Once na hindi ka provided ng communication, pag nasa bundok ka, nagtatanim ka, may nangyari sa'yo, wali. Kagaya nakagat ka ng ahas, wali. So mga kaibigan, katatapos ko lang ibahagi yung snake awareness ko. Naku po. Sa mga tao rito sa Santa Lucia, Dolores, Quezon. Ayan. Ayan, ang dami nila mga kaibigan. Nandiyan sila nanay. Tsaka yung, nakikiramay po ako at nakikidalamhati sa inyo. Ayan, namatay yung anak sa kagat ng cobra. So, ano po masasabi nyo, ate? Salamat po sa pagpunta. Ayan. Kasi medyo kahit pa paano, napanatag naman. Ayan. Ako ba yung malaki? Nay, kayo po. Di pa rin May ako. masasabi kayo? Mabuti naman nakahuli. Pero sana yung malaki na nahuli. Yung malaki ho kasi baka nasa ulap pa. Kasi tumakbo ho yun sa dulong. Opo, ganito po ang ganito po ang ugali ng ahas. Nasaktan nyo ba? Hinabol nila. Hindi po lalaki yung ahas, hinabol. Pero hindi nyo nasaktan ha. Hindi. Sila kasi nag-ano eh. Kasi ganito, sa sobrang takot nun, lalayo yun. Lalayo yun. Huwag lang sanang nasaktan. Kasi kung nasaktan, dun sa bubon, hindi na siya babalik. Takot nga eh. Pero sa susunod na lugar na pupuntahan niya, dun siya magiging mabangis. Kasi nga nasaktan siya, akala niya sasaktan siya uli eh. Ayan. So dito, tinaboy na siya. Siguro, lilipat na lang siya. Hindi po lalaki ng ganong kalaki yung ahas kung hindi yun matalino, tandaan ninyo. Kasi maliit pa lang, mamamatay na siya, papatayin na siya ng tao. Hindi siya lalaki ng ganong kung wala siyang talinong taglong. Hindi na nila yung kainin. Ayun naman nila. Okay, thank you very very much po mga kaibigan. Hanggang sa muli, andyan lang naman kami, one call away. Thank you very much. Marian.